Good morning Pilipinas and good morning world sa ating makaabayang OFW at makaabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana okay lang tayo dyan, magandang kating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Makaabayan ko, lagi po itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray to sa Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog na Sir Ivan. Okay? Magkaroon kasi makabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkagabi dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho at kagawin pa lang po galing sila mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jollibee TV kung saan makabayan, pag-uusapan natin yung mga current event dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating makabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Okay mga kabayan, bago na mag-start po nating talakayan ngayong araw, meron na po muna akong pasasalamatan po. Kung maalala ninyo na nanghingi po ako dito ng pangalan ng inyong mga tourist spots dyan sa inyong lugar, meron kasi nabigay sa atin na naman mga kabayan. Again, thank you so much po. Pasalamatan natin si Sir Alex Balbuena kasi siya po ang nagbigay po ng pangalan na i-feature natin dito yung tourist spots dyan sa ating gilid. Yan po ay sa Hidden Valley sa Lamak, Pinamungahan, Cebu City. So I believe na si Sir Alex Balbuena, siya po yung taga Cebu City. Again, thank you so much. At siya nga pala, kung meron po kayo sa aking mga viewers, kung meron po kayo mga tourist spots sa inyong lugar, you can send me a picture or you can give me a name at saka yung address para i-feature natin po dito sa ating guild makabayan para po malaman na makabayan natin na meron pong magagandang lugar na nandyan po sa inyong lugar makabayan. Okay? And again, thank you so much po in advance. So pag-usapan natin ngayong araw makabayan, alam niyo po, meron kasi akong ibubulgar sa inyo at saka meron akong i-share sa inyo tungkol po dito sa meron kasi nag-send sa akin ng email makabayan kung saan gusto niya daw sponsoran si Sir Ivan or babayaran si Sir Ivan. Pero alam niyo naman po si Sir Ivan na kilala niyo na po kahit sa anong katiting po sa aking buhok, kilala niyo na si Sir Ivan kung gaano po ako kaloyal po sa mga Marcos. But don't worry makabayan, di ba naalala niyo po kung sino pa dito yung matagal na dito sa ating channel last year pa kasi di ba before nakita niyo po si Sir Ivan, that is 2 weeks before po nangyari yung botohan makabayan nung May. Pero last week of April, dyan po lumabas si Sir Ivan. Sino ba ang nandito since pa sa pangampanya pa ni BBM? Di ba naalala niyo po na meron pong gusto mag-sponsor sa atin, gusto magbayad sa atin, si Lloyd Makabayan. Naalala niyo ba ho yun? Nandun po sa Washington DC. Pero siyempre, luya na luya tayo sa mga Marcos Makabayan. At saka napaka-transparent po ni Sir Ivan. Siyempre, dinecline natin Makabayan kasi siyempre ayaw ko na magbalita dito na against po sa mga Marcos. Ngayon Makabayan, meron na naman pong gusto mag-sponsor sa atin. Alam niyo, sa totoo lang, ako ay very blessed talaga at talagang taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo kasi alam nyo kabayan, ang channel po ni Sir Ivan ay utang ko po to sa inyo. Kasi kung wala kayo makabayan, wala rin po si Sir Ivan. Again, thank you so much. So ngayon, sasabihin ko sa inyo at ibubulgar ko sa inyo na meron pong gustong magbayad sa atin, gusto mag-sponsor, pero alam niyo na, pero pag-usapan natin yan mamaya makabayan. But don't worry, kilala niyo po si Sir Ivan. Ngayon, pag-usapan rin po natin makabayan, ito pong nangyayari dyan sa Bucor kung saan, di ba, naaresto na ho nila yung inmate na tumakas makabayan at nakakahiya talaga ito doon po kay General Katapang. At saka dito makabayan, may napansin na po ako during po sa in-interview na dahil nga nadakip na itong si Michael Cataroha, meron siyang sinabi doon sa huli po ng kanyang interview kung saan nanghingi siya dito ng suporta doon po sa isang senador. Kahit in-interview na siya makabayan doon po sa mga interviewer o sa mga news outlet, siyempre sinabi niya na bakit daw siya nakatakas, sinabi niya na ginaya daw niya yung stamp po sa mga dumadalaw dyan sa Bucor makabayan, ginaya lang niya at saka sumabay siya doon sa mga taong dumadalaw po paglabas. Meron siyang sinabi dito na doon na daw siya nakasakay or ang tawag doon sa Tagang Makabayan, parang nakisabit lang siya doon sa isang garbage truck doon sa ilalim makabayan. Iba-iba kasi ang kanya mga pahayag dito.
Pero alam nyo ba, meron kasing lumalabas ngayon na balita na kung bakit daw nanawagan itong si Michael Cataruha sa isang senador kasi feeling niya makaabayan, parang nanganganib na siya dito. Naalala niyo po sa interview po kay Katapang, mukha daw sabi niya ay siniraan na daw siya yung yung preso na to, para mukha itang pinalabas para masiraan daw dito si Katapang Makaabayan. So feeling ko dito, ang basa ko dito Makaabayan, mukhang nanganganib na dito ang buhay po ni Michael Cataruha. Correct me if I'm wrong. Mamaya pag-usapan natin yan. And of course, pag-usapan po natin, ito po yung ginawa po na hakbang ni Dr. Liatson Makaabayan. Kilala ba natin si Dr. Liatson? Yung advisor po doon sa Department of Health. Yung bago lang kinuha ni PB Makaabayan, si Liatson. Kasi lumapit siya doon ngayon sa NBI kasi sabi niya, ang kanyang pangalan Makaabayan at saka ang kanyang image, ginagamit ngayon ho ng mga scammer, yung mga merong nag-provide ngayon ng mga Facebook pages kung saan mga produkto, ginamit ang mukha po ni Dr. Liatson. Pero, meron akong ibubulgar sa inyo tungkol dito kay Dr. Liatson Makaabayan. Kaya nga nagtataka ako kung bakit kinuha ito ni PBM. But anyways, pag-usapan natin siya mamaya. Of course, pag-usapan din po natin Makaabayan, ito pong mga good news dyan sa gobyerno natin para malalaman po ng lahat na meron pong magagandang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Sa mga naghahanap ngayon sa 20 pesos per kilo na bigas at saka yung tungkol po sa mga free wifi ngayon sa mga terminals. At pag-usapan din po natin Makaabayan, yung pong nangyari na sibakan doon sa Bohol Makaabayan sa PPA, meron kasing 8 po na opisyal na sinibak kasi nag-inuman doon sa loob po ng gobyerno Makaabayan. Doon sa kanilang multi-purpose na area, nag-inuman ng mga gunggong na yon. Alam niyo naman po na bawal po dito na mag-iinom kayo dyan po sa loob po ng establishmento po ng gobyerno natin. Bawal ho yan. At saka i-insert po natin ang aking experience Makaabayan. Kasi di ba sinabi ko at maraming beses ko na sinabi dito na before po dumating dito si Sir Ivan last 2015 bilaan nandito po sa Saudi, isa po akong sales dyan sa Cebu City Makaabayan for 3 years. So before ako napunta dito sa Saudi, salesman po si Sir Ivan dyan sa Cebu City at saka hinawakan ko ng mga account Makaabayan ay mga gobyerno po. So alam ko ang kalang ginagawa dyan sa gobyerno, isi-share natin yan mamaya. Related din po ito dyan po tungkol sa nangyari sa PPA Makaabayan kung saan sinibak po yung 8 na mga opisyalis dahil sila po ay nag-inuman. And of course, marami pang iba. Alam nyo na po si Sir Ivan, palagi itong marandalang po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. But before tayo mag-start Makaabayan, siyempre, i-welcome muna natin po ating mga grupo at saka mga religious groups na lagi pong nakantabay sa ating mga ibinabalita everyday. Nandyan po ang ating mga kasamahan, mga kaibigan, mga membro po ng New Life Christian Ministries na nandyan sa Talisay, Batangas. Isatara po natin ang mga membro ng Iglesia ni Cristo or INC. Nandyan po kasama natin ang Hope of God Church Hong Kong Bohol Care Group. Nandyan po ang Sovereign God Christian Church na pinangunahan ni Pastora Rebecca Militar Olayao. At saka welcome po natin ang mga membro ng House of Young Builders Ministry Church International na pinangunahan ni Pastor Alexander Aquino. Siyempre kasama po natin ang Jesus Christ of Latter-day Saints or LDS. Isada na po natin ang Rotary Club of Los Baños and to Christ Life Assemblies Philippines. Siyempre welcome po natin ang mga kapatid natin, mga brothers and sisters, mga Muslim. Assalamualaikum mga kabayan. And again, thank you so much. At siyempre, welcome po natin sa kapasalamatan natin ang mga pinalangga natin na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalists. At siyempre, nandyan po kasama natin mga kabayan natin, mga DDS all over the world. How are you mga kabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa Uniteam supporters. And girls, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solo supporters dito ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much at maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so bago tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita at saka meron po akong i-reveal sa inyo kung sino po ang
nag-email sa akin, dito muna tayo po sa good news. Siyempre, mga good news po na balita po ni BBM at saka ng gobyerno natin. So, for more details, let's watch this. Sa kabila ng El Nino at bagyo, inaasahang makapagtatala ngayong taon ang Agriculture Department ng record high na dami ng mga anihing palay. Naniniwala rin ng Agriculture Department na mga paunang ani ng palay mula sa mga probinsya ay makatutulong sa supply ng bigas at presyo nito. Tiwala naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bubuti na ang presyuhan ng bigas lalo't matitiyak na ang sapat na supply nito ngayong taon. May ulat si Alan Francisco. Pinabantayan namin na mabuti ang pag-supply ng ating bigas at ang pagbantay sa tumataas na presyo ng bigas. Meron naman tayong balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Yan ang pagitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binabantayan ng pamahalaan ng mabuti ang supply ng bigas at ang presyo nito. Sa katunayan, nagsimula na aniya ang pag-aani ng palay sa Nueva Ecija, Isabela at North Cotabato. Kaya ito yung magkakadadagdag sa supply natin. Ang binabantayan siyempre natin yung farm gate price dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. Positibo si Pangulong Marcos na magiging matatag ang presyo ng bigas oras na dumami na ang supply at reserbang palay sa bansa. So I think na pagka na yung supply natin dumami at humaba ang ating reserve ay mag-stabilize ng ating mga presyo. Babantayan namin na mabuti para tiyakin na ganun na mangyari. Ayon naman kay Agriculture Undersecretary for Industry Development, Leo Sebastian, ang paunang ani ng palay mula sa 3 probinsya ay makatutulong sa supply ng bigas at presyo nito. Nakalilika na ani ang Isabela, Nueva Ecija at North Cotabato ng nasa 900,000 metric tons ng palay. Nakapagtanim ang mga magsasaka sa mga nasabing probinsya noong Mayo o mas maaga pa sa iba pang rice-producing areas. Ang ani ng palay ay ayabong sa huling bahagi ng Setyembre hanggang Oktubre. Sa gitna ng inaasahang mga bagyo sa susunod na mga buwan na makaaapekto sa Central at Northern Luzon, umaasa ang DA na makapag-aani sila ng hanggang 11.5 million metric tons sa ikalawang semestre ng taon. Kaya naman, mababali o mapuputol nito ang 20 million metric tons na kabuang national palay production. Dahilan, kaya ito ang magiging pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. Una na ring tiniyak ni President Marcos nitong nakaraang linggo na may sapat na stock ng bigas kahit na hanggang sa pagkatapos ng El Nino phenomenon sa susunod na taon. Nitong nakaraang linggo rin, sinabi ni Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilio na ang tinatayang stock ng palay para sa 2023 ay nasa 1.96 million metric tons na sapat sa higit 50 araw. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas sa Setyembre ang Prime Minister ng Australia na si Anthony Albanese habang suportado naman ng Germany ang paglulunsad ng Philippines-European Union Free Trade Agreement negotiations. Nagpapalik si Alan Francisco. Welcome kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtutulungan ng public-private sector para gawing major player ang Pilipinas sa electric vehicle industry. Sa pulong sa Private Sector Advisory Council Job Sector Group sa Malacanang, sinabi ni President Marcos na ang Pilipinas ay magiging bahagi ng global chain para sa industriya ng e-vehicle. Natalakay din ng Pangulo at ng Advisory Council ang pagpapabilis sa paglikha ng mga trabaho sa bansa, partikular sa agrikultura, information technology, business process management, manufacturing at maritime at automotive. Nakatakda namang bumisita sa bansa si Australian Prime Minister Anthony Albanese sa September 7 hanggang 8. Inaasahang magapaigting sa ugnayan ng Australia at Pilipinas ang pulong ng dalawang lider, lalo na sa usapin ng depensa, seguridad, kalakalan, ekonomiya at maritime affairs. Suportado ng gobyerno ng Germany ang muling paglulunsad ng Philippines-European Union Free Trade Agreement negotiations. Isa ito sa natalakay na mag-courtesy call kay Pangulong Marcos sa Malacanang kahapon ang ambassador ng Germany sa Pilipinas. Kung maaalala, sa pagbisita sa bansa ng EU Commission President, inanunsyo nito ang relaunching ng Philippines-EU Free Trade Negotiations. Sa pagdiriwang ng Family Planning Month,
Tiniyak ng pamahalaan na patuloy ang hakbang nila upang mabigyan ng lahat ng akses sa serbisyo at edukasyon para sa mabuting pagpaplano ng pamilya. Ayon sa Presidential Communications Office, dapat bigyan ng kakayahan ng mga magulang na gumawa ng mabubuting desisyon para sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya. Nang binuksan ng Cebu Port Authority at Department of Information, Communications and Technology Region 7 ang libreng Wi-Fi sa Cebu Port Terminal 1 at 2. May ulat si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Ito na ang hudyat ng formal na paglulunsad ng libreng Wi-Fi para sa publiko. Mismong pamunuan ng Cebu Port Authority at ng Department of Information, Communications and Technology Region 7 o DICT ang nanguna sa activation ceremony. This is in response to the call of the President Ferdinand Bongbong Marcos with regards to free Wi-Fi access sa lahat ng terminal sa buong Kapuluan. So this is in response. As a matter of fact, this is just an initial action, but we are planning to expand this to other terminals. Laking tuwa naman ng pasaherong si Irene. Malaking tulong aniya ang libreng Wi-Fi para makapag-check online sa kanyang trabaho habang naghihintay sa kanyang biyahe. Convenient siya for us. While nagta-travel is may free na Wi-Fi na magagamit. Mostly sa pag may work, na-check namin siya sa email namin. Magagamit ang libreng Wi-Fi sa Passenger Terminal 1 at 2 at bawat pasahero ay maaaring makagamit nito ng hanggang 2 oras. Ayon sa Cebu Port Authority, magdadagdag din sila ng libreng Wi-Fi sa iba't ibang terminal na kanilang nasasakupan. O di ba mga kabayan, sabi ko sa inyo, nag-improve na ngayon ang gobyerno natin, meron ng maganda po ng mga proyekto. Yan po, libreng wifi sa mga terminals natin, di ba mga kabayan? Ang napaganda talaga yan, at saka maganda po yan kasi magagamit po ng mga kabayan natin. For example, magtatambay sila dyan sa terminals, while nagtambay sila, di mag-wifi ng mga kabayan, mag-YouTube, mag-Facebook, at saka manood po sa vlog ni Sir Ivan. So anyways, dahil napag-usapan natin mga kabayan, yung tungkol po sa libreng wifi, meron po dito paalala po ang isang IT experts natin kung saan laganap kasi ngayon mga kabayan, kung nakatouch kayo o nakakunin kayo sa mga libreng wifi pero hindi po sa gobyerno may kaibahan kasi niya mga kabayan. Doon po kayo nakipag libre wifi sa mga coffee shops, sa mga net cafe o sa mga iba pang mga establishmento na mga private mga kabayan. Bantay-bantay po tayo kasi baka ma-hack po ang inyong mga cellphone. So, for more details, let's watch this. Ito naman ang babala, huwag basta-basta kumonek porket libre ang Wi-Fi. Baka kasi mabiktima kayo ng hacking. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Hala, siya yung nakapindot niyan, yung tatlo? Kasi ayaw. Oo nga, ayaw. Viral ngayon ang Facebook post ng iPhone user na ito. Ang cellphone, tila nagkaroon ng sariling buhay. Para bang may invisible na kamay na pumipindot dito. Like, tinatry mo niyang mag-passcode. Oh. Binuksan pa ang camera function sa katila sinubukang litratuhan ng may hawak ng cellphone. Nasa camera siya. Tinatry ka niyang picturean. Parang for Face ID. Ang insidenteng yan nangyari matapos daw otomatikong kumunik ang cellphone sa wifi ng kanilang opisina. Wala akong inaalaw or anything, bigla na lang siyang gumalaw. So, kinabahan ako. Pag-turn on ko ulit, actually, nawala yung Face ID ko. So, ang ginawa ko is i-change yung Apple ID password ko, dinelete ko yung mga digital bank apps. Hinala ng iPhone user na hack ang kanyang phone. Madalas daw kasi nakabukas lamang ang cellular data at Wi-Fi function ng cellphone niya. Pero duda ang tech editor at cybersecurity enthusiast na si Art Samaniego na hacker ang may gawa niyan. Kung hacker yun, hindi naman layunin o hindi naman gusto ng hacker na i-control yung telepono na nakikita mo. Ang hacker, nagtatago yan. Panakaw yan na i-access yung telepono. Hindi niya ipapakita na i-access yung code mo. Posibleng ghost touch daw ang nangyari. Depekto raw yan kung saan bigla na lamang gumagalaw ang screen ng phone na parang may ibang taong gumagamit. Nag-i-scroll siya ng sarili, pumipindot siya ng mga icons ng sarili niya na walang ginagawa yung may-ari ng telepono. Ilan sa posibleng dahilan niyan ay hindi updated ang software ng cellphone. Pwede ring marumi ang screen, may crack o basag sa screen protector, o kaya naman nasira ang digitizer ng phone.
Ayon sa eksperto, kapag nangyayari ang ghost touch, dapat i-restart ng user ang kanyang cellphone. Sa kabila niyan, hindi sinasantabi ng eksperto ang panganib na dala sa tuwing kumukonek sa mga public Wi-Fi. Karamihan sa mga public Wi-Fi, hindi encrypted. Pag hindi siya encrypted, pwede magkaroon ng man-in-the-middle attack o MITM. Gagawin ng mga hacker, pwede sila magtanim ng malware doon sa system mo. Ang problema pa, hindi raw madaling malaman kung sa lehitimong Wi-Fi ka nakakonek dahil may tinatawag na rin palang evil twin, rogue Wi-Fi o malicious hotspot. Isa sa mga posibleng paraan daw ng mga hacker kung paano ma-access ang isang gadget gamit ang Wi-Fi ay sa pamamagitan ng tinatawag nilang de-authenticator. Kung saan ang pinaka-purpose daw nito ay i-disconnect ka sa mismong Wi-Fi source. At pag nagkataon, gagamit na sila ng tinatawag naman na malicious hotspot na gagawing kapangalan ng mismong pinagkukunan mo ng internet. At pag nagkataon naman na naka-auto-reconnect ka, huli ka na. Dahil dito ka na sa malicious hotspot mapupunta at madali niya na ma-access o magagamit at malalaman ang mga pinupuntahan mong sites or worse, pati yung mga online transactions. Kaya payo ng eksperto, i-turn off o i-disable ang auto-reconnect mode kung kokonek ka sa pampublikong Wi-Fi. Mas mabuti nga raw na i-forget network ito. Una na nagbabala ang DICT laban sa hindi secure na public Wi-Fi. Kung may mga importanteng transaksyon, mag-mobile data na lang daw. Pero kung kailangan daw talaga mag-public Wi-Fi, gumamit ng tinatawag na Virtual Private Network o VPN. Okay mga kaabayan, so may napansin na po si Sir Ivan kasi nga sunod-sunod na ngayon yung proyekto po ng Marcos Administration kung saan libre yung Wi-Fi sa mga terminals mga kaabayan, di ba alam na natin yan. Ngayon, bakit lumabas bigla ang video na yan mga kaabayan? Hindi ba natin napansin? Pero at least dito ho, naklaro po ni Samaniego na hindi po yung gawa po ng hackers. Kasi yung hackers mga kaabayan, honestly, marami pong kakilala noon si Sir Ivan ng mga hacker, hindi nyo po malalaman na ginhack ang inyong cellphone mga kaabayan. Ang nangyari po doon ay isang ghost touch yun. At klaro po, at least klinaro ho yan ni Samaniego. Ngayon, iklaro po natin, kasi nga proyekto po ng gobyerno, yung libreng Wi-Fi mga kaabayan, dyan po sa gobyerno natin na mga libreng Wi-Fi, safe po yan. Bakit mo nasabi Sir Ivan? Kasi nga po sa mga legit po na mga Wi-Fi, libreng Wi-Fi sa gobyerno natin, yung mga establishmento or area na covered po ng gobyerno natin na merong libreng Wi-Fi, mini-maintain kasi yan ng mga magaling po ng mga IT na nagtatrabaho sa gobyerno natin mga kaabayan. So safe na safe po yan. Ang bantayan nyo lang po. Kapag kasi meron ditong malicious hotspot, yung twin evil mga kaabayan, kung saan dapat para safe kayo mga kaabayan, advice ko lang po ito, magtanong ho kayo doon po sa mga may alam po sa mga IT doon po sa area kung saan merong libreng Wi-Fi na gobyerno natin, i-check nyo lang po, itanong nyo kung legit ba itong hotspot na to. Kung nasa klaro ba o nasa legit kayo na hotspot name ng gobyerno natin, doon kayo na-connect. Kasi kapag sa iba kayo na-connect makabayan, delikado ho yun. Baka kasi under po or hawak po yung hotspot na yon ng mga scammers. So mag-ingat-ingat tayo makabayan. Ulitin ho natin, iklaro natin dito, yung legit po na mga hotspot ng gobyerno natin, mga safe po yan. So don't worry. Okay makabayan, jump naman tayo dito po sa nangyayari. Dahil nga napakita natin yung libreng Wi-Fi dyan sa Cebu City mga kaabayan, we'll jump tayo doon po sa neighbor island sa Bohol mga kaabayan, sa PPA, kung saan kumalat ngayon ang isang video na meron nag-inuman sa loob mga kaabayan dahil nga merong birthday. Aba, alam nyo ba na sinbak po yung 8 opisyales dyan po sa Philippine Port Authority mga kaabayan, kung saan kasi nga meron nag-birthday sila, merong banda doon sa loob mga kaabayan. Pero kapag ganyan kasi na event, na celebration, bawal na bawal po yung mag-inuman. Pero alam nyo ba, meron pa experience si Sir Ivan sa Cebu City at i-share natin yan mamaya. Para maintindihan natin mga kabayan, i-play ko lang po dito. Actually yung video na yan, meron pong inilabas po yung taga GMA kung saan naka-zoom in lang mga kabayan at kitang-kita po yung pangalan ng Red Horse. Meron po doon, pero ito ay talagang cover diyan sa CCTV mga kabayan. Ang cover po ng GMA yung sa cellphone. Kaya lang sa cellphone medyo uga-uga kasi mga kabayan, kaya I decided itong sa CCTV ang aking ipinakita mga kabayan. So yan po ang balita tungkol po dito sa ginawang inuman opisina, 8 opisyal ng PPA sa Bohol, sinibak. Mabasahin ko lang mga kabayan, ayon ito sa balita, walang puwang sa pamahalaan ang mga opisyal na ginagawang inuman ang opisina. Kahit birthday o anumang okasyon, hindi dapat umiinom ng alak sa opisina.
Yan po ang tama. Ito ang inihayag ng Philippine Ports Authority or PPA General Manager Jay Santiago matapos sibakin ang 8 opisyal ng ahensya sa Bohol. Sabi po ng General Manager na si Jay Santiago, dapat nga sila pa mismo ang naunguna sa pagpapanatili ng kaayusan sa pantalan at hindi naunguna sa pagiging hindi magandang ehemplo sa kanilang mga nasasakupan sa Bohol. Nahuli sa CCTV na nag-iinuman ang 8 opisyal ng Port Management Office or PMO dyan po sa Bohol sa loob mismo ng multi-purpose hall ng opisina ng pantalan nitong August 16, 2023 na selebrasyon ng birthday ng acting port manager na si Lord Tyron Agaton. Sabi ito sa Balita Makabayan, ayon kay Santiago, hindi karapat-dapat sa serbisyo ng gobyerno ang mga tiwali at abusadong opisyal na hindi marunong rumispeto sa mga posibilidad ng pamahalaan na ginawa para sa taong bayan. Agad namang humingi ng paumanhin ang acting port manager ng Bohol at sinabing bunsod lamang ng kalasingan kaya't nakuha nilang mag-inuman, magsayawan at magkantahan sa loob mismo ng opisina ng pantalan. Nga mga kabayan, meron pa akong share sa inyo. Ulitin ko po, sales agent po si Sir Ivan for 3 years sa Cebu City at ang hawak ko ng mga account yung gobyerno mga kabayan. Siguro sa panahon kasi ni Pinoy, nasanay itong gunggong na itong mga kabayan kasi nga marami talang gawain po ang gobyerno natin at meron po akong ebidensya, meron po akong experience mga kabayan kung saan meron akong puntahan. Ay ko lang pong banggitin po yung department na yon kasi siyempre sales na mga kabayan, ako po ay nagsusupply po sa gobyerno natin during na po sa bayaran na gusto ko nang kunin po ng chiki mga kabayan. Ngayon, naghintay ako doon sa supply office. Ang sa supply office, hindi pa po na-signan po ng head doon sa supply makabayan kasi meron ng party. So naghintay po sa Ivan for 1 hour and half yata yon. Pero siyempre medyo nainip na ako makabayan. Pero at least dumating naman po yung dapat na mag-sign doon bago ko ma-release yung chiki makabayan. May napansin Sir Ivan. Alam nyo ba? Alam ho natin yung taong nakainom makabayan. Dahil po maamoy naman natin yan at saka umiinom naman po tayo, alam ho natin kung yung tao ay uminom or wala. So meaning mga kabayan, kahit hindi ko nakita po sa loob ng mga ng office nila or meron silang multi-purpose na hall na kung mag-celebrate sila ng birthdays or anumang event, so alam natin na nag-inuman sila mga kabayan. Alam naman natin yan, hindi naman po tayo bulag na marami talaga mga gobyerno natin na ginagawa ng makabayan at maraming alam si Sir Ivan. Pero siyempre, alam ang pangalanan, at least aware tayo at alam ho natin ang mga ginagawa nila dyan sa loob po ng gobyerno ng makabayan. At least ngayon, meron ng prueba, yan po ang CCTV, kaya sibak silang 8 lahat makabayan. Dapat lang kasi nila. Pero at least yung panahon na yun sa panahon ni Panote. Pero I'm not sure sa panahon po ni FPRRD kasi sa panahon po ni FPRRD nandito na po si Sir Ivan sa Saudi Arabia. So hindi ko na alam makabayan. Sa time ko lang po kung naging sales agent si Sir Ivan sa Cebu City. Okay? So bago na mag-jump po sa ating next topic makabayan, siyempre sa tamar natin po ating mga silent viewers at yung mga viewers po na hindi na-skip ng ating mga commercials. Pasalamatan natin si Ma'am Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandiyan rin po kasama natin si pambansang loyalista o si Sir Kukoy. Siya nga pala, Sir Kukoy. Siya nga pala makabayan. Sa hindi po nakakilala kay pambansang Kulukoy, si pambansang loyalista, si Kukoy, magaling rin po yan na vlogger. So, pwede supportan na po natin. Saka maganda po ang kanyang mga topic mga kabayan. And again, thank you so much, pambansang loyalista. Nandiyan rin po kasama natin si Lolita Banyanes. Hi to Aurora Mercado ng Mangaldan, Pangasinan. Hi to Angelita Holsinger. Isya rin po natin si Biyahe ni EJTV from South Korea. Hi to Lemuel Pasco. Hi to ME, Maiti Baisa, Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, at kay Julian Hasmin at Dayday. Isya rin po natin si Shane Sibal, Maria Midasiplon, Life is Awesome, Fibro Nula from Kuwait. Hi to Lynn Gonzalez, Rose Guevara. Hi to Manolito Ventura, Leonardo Bastillero, Jillian Quezon. Hi to Nels 020. Hi to Belly Chu, Rolando Ulay Diaz Agpawa. Hi D. Holar Sato. Hi to Army Lagaso, Rodolfo Ranada Rabor. Isara po natin si Milagros Derilo, Ernie Sarino, Teresita Kainglet, Maria Cristina Manimbao, and hi to Mary Omura.
Okay mga kabayan, doon po sa nag-comment sa last vlog natin, meron kasi nag-request. Actually, dalawa sila nag-comment mga kabayan. Sabi niya, hininaan ko daw na magsalita or dandahanin ko daw pagsalita mga kabayan. Pero alam niyo po, sa mga viewers ko na mga bago dito, normal na talaga ni Sir Ivan ang mabilis po na magsalita. Trinay ko na po kasi ilang beses na talaga na meron nag-comment sa atin, sabi na dandahanin ko daw pagsasalita para mas maintindihan pa ng mga kabayan. Pasensya po, normal na talaga ni Sir Ivan yan. Kahit trinay ko na noon na magsalita po ako ng dahan-dahan mga kabayan, parang hindi bagay kay Sir Ivan. Di ba? Kasi nga marami nag-comment. Sabi lang, Sir Ivan, parang ang dahan-dahan mo magsalita ngayon, parang hindi bagay. O sila na po ang nagsabi na hindi bagay kay Sir Ivan. Kasi nasanay sila, since pa ho sa panahon pa po sa pangampanya ni PBBM, mabilis na talaga magsalita si Sir Ivan. So until now, at normal ho talaga yan ni Sir Ivan. Kahit po makipag-usap ako sa mga kaibigan ko mga kabayan, mabilis talaga magsalita si Sir Ivan. Ngayon, alam niyo po, kung napapansin nyo na medyo singutin. Parang ang tawag dun sa Tagalog mga kabayan, yung pawis. Kung papawisin si Sir Ivan, medyo energetic tayo ng konti. Kasi before ako mag-vlog mga kabayan, umiinom muna ako ng Milo na may kasamang kape. Sino bang nakatry niyan mga kabayan? Yung Milo, siyempre alam naman natin yung Milo, nilalagyan ko yan ng half na kutsara ng kape mga kabayan. Ang sarap talaga, parang nasa brand po na mamahalin mga kabayan. Yung binibilhan natin ng kape, parang ganun, parang na-discover ko lang ang sarap. Tsaka yung wala akong sugar. Ang ginagamit ko na sugar mga kabayan, yung honey. Yung honey, siyempre, ilagyan ko ng Milo at saka yung kape, ang sarap mga kabayan. I-try nyo lang po. Pero hindi ko i-advise yan sa mga may edad mga kabayan. Bakit Sir Ivan? Energy drink po yung Milo. Pang-energy rin po yung kape, baka madoble mga kabayan. Saka hindi ko in-advise yan sa mga may edad na po. Kaya ingat-ingat lang po tayo. Doon po sa mga kaedad na Sir Ivan or mga edad medyo mababa yung edad ng konti, ang sarap mga kabayan. Okay, so dito na tayo sa sino po yung nag-email sa akin mga kabayan. Ngayon, napansin kasi po ng isang malaking kumpanya mga kabayan, malaking tao, kung sabi niya sa aking email mga kabayan, alam nyo ba yung ZOA Energy, yung ZOA Energy mga kabayan? Siya po ang nag-email sa akin. Actually, marami nang po nag-email sa akin mga kabayan. Gusto sila magpa-sponsor po. Pero ayaw ko lang kasi, hindi kasi related po sa ating, gusto na ipa-sponsor po na product, hindi kasi related po sa ating ibinabalita dito. Ngayon ang nag-email sa atin, yung ZOA Energy, at saka chinek ko rin po sa kanilang website, legit po sila mga kabayan. Hindi basta-basta na kumpanya yan, ang laki, international po. Sabi ng ZOA Energy, invitation from ZOA Energy, embody your ideas in energetic style. Kasi napansin nila mga kabayan na nagbablog si Sir Ivan, energetic daw. Energetic ba si Sir Ivan? Siyempre gusto ko lang pong mahawa ang aking mga viewers na gusto ko maganda ang ilang morning, energetic ang ilang morning. Kasi kapag vlogger na medyo, alam niyo na mga kabayan, magiging lonely na rin po ang inyong umaga. Diba ganun kasi yun Sabi niya dito ng ZOA Energy, good evening, ZOA Energy. A new brand of invigorating flavors has released an exclusive flavor that we would like to introduce into your content on advertising base. We thought to allocate you with a unique fund for advertising on personal channel. Its application to promote fresh aroma ZOA Energy will not only allow you to earn, but also introduce your public unique application to organic ingredients and big perspectives for strengthening energy and concentration. If you are interested in such proposal, welcome to touch on the specs and implementation and funding. Ang nag-message sa atin, yung marketing manager ng ZOA Makabayan na si Michael. Ngayon, dinecline ko mga kabayan. Bakit Sir Ivan? Meron pang kasunod po na email yan kung saan nag-offer siya doon. Ang laki naman talaga. Pero alam nyo, hindi ko kasi inaccept yan. Bakit? Kasi ZOA Energy, mga energy drinks yan mga kabayan. Hindi ko feel na i-promote dito yung mga energy drinks kasi alam ho natin yung mga energy drinks. Medyo problema kasi yan sa ating kidney mga kabayan, alam ho natin yan. At saka mostly po,
mostly po sa mga viewers dito ay mga senior citizen. Ang mga senior citizen, hindi po bagay sa kanila yung mga energy drinks mga kabayan. Kaya maganda yung offer, pero dinecline ko lang talaga. Kasi, pero alam niyo naman si Sir Ivan, very transparent tayo dito, tsaka very honest po si Sir Ivan. Ang gusto ko lang pong gawin dito sa ating channel, yung ibabalita ko kung yung makabenepisyo po yung mga viewers ko, at saka makatulong ako sa gobyerno natin, at saka sa bansang Pilipinas. Pero pag mag-introduce ako dito ng energy drinks mga kabayan, parang hindi kasi bagay eh. Diba? I-correct nyo lang po si Sir Ivan pero for me, dinecline ko lang mga kabayan. But I am honored talaga. I am honored po sa Zoa Energy Company na napansin nyo si Sir Ivan ang ating pagka-energetic. So it's honor talaga, kahit maliit lang po na vlogger pa si Sir Ivan, hindi naman po ganun kalaki yung ating channel mga kabayan. Pero at least, ang wide natin na cover po, mataas pala. Wide pa lang ating na cover mga kabayan. At nakaabot po doon sa Zoa Energy. So most probably, sa Zoa Energy Philippines, nakita si Sir Ivan. Isa siguro sa ating mga viewers po ang nagtatrabaho dyan sa Zoa Energy mga kabayan. Again, thank you so much. Thank you so much talaga. It's an honor. Pero I have to decline. Pasensya po. Again, thank you again. So anyways mga kabayan, dyan naman tayo sa ating next topic. Dito tayo po kay Dr. Liachon kasi meron po akong ibubulgar sa inyo kung sino po si Dr. Liachon. But before that, dito muna tayo po sa kanyang inireklamo doon sa NBI. So for more details, let's watch this. Nagpasaklolo na sa NBI si DOH Special Advisor Dr. Tony Liachon dahil pinalalabas siyang endorser ng mga hindi lisensyadong gamot. Ang nakakabahala, lalong nagkakasakit ang mga napapaniwala. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Dumulog at naghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation ng health advocate na si Dr. Anthony Liachon kanina. Ginagamit umano kasi ang larawan ng doktor para i-promote ang isang gamot na hindi naman aprobado ng Food and Drug Administration. Unidentified individuals began taking advantage of my image and my reputation, and they have used my credentials and reputation to endorse unscrupulous products, falsely claiming to serve as treatment or medication for various medical conditions. Kwento pa ni Doc Anthony, may mga pasyente na siyang nabiktima ng mga sinasabing peking gamot online. Ilan pa raw sa mga ito, lumala ang kondisyon. Pero ang worst is yung medical. Kasi ang mangyayari, I have 3 patients na bumili, ang isa ay na-dialysis dahil nag-overdose. Nakakaawa yung iba kasi yung iba, nadidisgrasya sila. Gumagastos ka na, hindi ka naman gumagaling, nasasaktan ka pa. Naghain ng resolusyon sa Senado si Senator Jinggoy Estrada para imbestigahan ang modus ng pag-promote ng mga gamot na hindi nasusuri ng FDA. Panawagan din ni Dr. Liachon na amyendahan sana ang batas para mas maparusahan ang mga nagbebenta ng hindi aprobadong gamot online. Alam mo kaya nagpo-proliferate siya, ang tingin ko, kasi wala kasi nagpa-file ng case eh. They can actually sell online without verification. Baka dapat isama din sa cybercrime law yung magdi-deliver mismo. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng NBI pero may tinutumbok na raw silang lead sa kaso ni Liachon. Okay mga kabayan, marami pong nagsasabi ngayon na ibang mga vlogger na, siyempre vlogger rin po ng mga ibang kampo mga kabayan, yung mga Pinglawan or yung ibang mga DDS na nakilala po dito kay Dr. Liachon, ang galing daw ni Dr. Liachon. Well, walang problema naman dyan. Kasi dito mga kabayan, may na-discover kasi ako, during po sa pangampanya ni BBM, alam nyo ba na anti-Marcos yan si Dr. Liachon mga kabayan? May ebidensya tayo. Last year kasi, sa panahon po sa pangampanya, ang sabi niya mga kabayan, siyempre suportado niya itong si Lini Lutang. Ang sabi pa doon ni Crisette Loretcho, kasi nung inappoint po ni PBM, itong si Dr. Liachon, nag-message kasi itong si Crisette Makabayan. Sabi niya, congratulations, Dr. Tony Liachon, Dr. Liachon, for being appointed as the Department of Health's Special Advisor for Non-Communicable Disease. Proud of unity daw. So doon po,
inattach to, itong tungkol po sa nangyari sa last pangapan niya, suportado niya si Leni Lutang Makabayan. Pero alam ko po, kilala mo natin si Crisette. Siya po'y pro-government Makabayan. Ipinakita niya doon na itong si Latchon ay suportado niya si Lutang Makabayan. Sabi niya, kakamping si Doc Latchon impressed with Robredo's honesty, courage, and competence. At meron na po na-discover Makabayan, ito'y big evidence talaga na siya po'y anti-Marcos. Sabi niya, Marcos Jr., Basco Jr. to be hunted by coward. Tag Eben Afi wins polls. Yan po ang sabi ni Latchon last March 13, 2022. So confirm po. Natong si Latchon ay ayaw talaga po sa mga Marcos noon, pero hindi ba siya nahiya Makabayan? Diba? Anong nanalo na po si PBM, dumidikit siya ng dumidikit dito kay PBM. Pansin nyo ba? Yan po ang estilo ng mga Pink Clown Makabayan or yung mga dilawan. Pero kilala naman natin si PBM. Meron talagang golden-hearted po yung mga Marcos Makabayan. Kasi nga, meron tayong motto po. Itong motto na to ay napaka-famous talaga. Kill your enemies with kindness. Meron pong ganyan si PBM Makabayan. Kaya nga, di ba, sa panahon po ng kanyang pangangapan niya, kapag siya daw ay manalo dito at magiging presidente siya, hindi niya titingnan po kung saan kulay ka, pink ka ba, yellow, green, blue, whatsoever. Unity po ang kanyang pinapaira ng Makabayan. Kaya ginawa dito ni PBM, merong unity. But as long as yung tao ni Makabayan, at alam mo yan ni PBM, kapag kukunin niya, i-appoint niya yung tao ni Makabayan, which means he trusted this man, he trusted this person or she or he, as long as kaya niyang gampanan ang kanyang trabaho Makabayan or kompetensya sa kanyang responsibilidad na kanyang hawakan Makabayan. Alam naman ho yan ni PBM. Pero dito lang at least po, alam nyo dito sa mga anti-Marcos, sana mahiya naman kayo ng konti. Yan lang po aking sabihin, na konti naman, mahiya naman kayo ng konti. Di ba? Okay, so bakit na mag-jump po sa ating next topic Makabayan? Isa naman natin po si Ma'am Mary Umura, Nonoy Floren Hills, Marian Shoko, Jose Marmol, nandiyan po si Edna Niket from UK, Harto Christina Bignalen, isa rin po natin si Ashen from Cyprus, and belated happy birthday kay Ronnie Peria from, greetings from Rebelina Rolian, nandiyan po si Vina, hi to Vina France, na nasa Taytay Rizal, greetings from Mama Banji, hi to Erwin Sinoren, isa rin po natin si Ma'am Evangeline Milbar from Clarin, Misamis Occidental, and hi to Erickson Miguel and family. They are watching in Hawaii. Na dito tayo Makabayan po, dito kay Katapang, maraming palusot natin si Katapang Makabayan. Malaking issue talaga. At ito yung malaking kahihiyaan po kay General Katapang at lalong-lalo na kay SOJ Remulla Makabayan. Diba, naalala ho natin that is how many weeks na ba ago, sabi niya parang dineclare nila na patay na daw itong si Michael Kataroha Makabayan at saka baka daw siya yung nakita doon at isinilid daw doon sa septic tank at meron pang nakitang buto doon Makabayan. Parang nilabas kagad yung conclusion nila, mukhang buto daw ng tao. Pero nalaman natin, buto pala ng manok Makabayan. Nakakahiya, no? Tapos nagpalusot kaagad si SOJ. Sabi niya, parang na-fake news daw siya. Okay, papakita natin ang balita Makabayan. Mamaya, maglalabas tayo ng ating reaction. So, for more details, let's watch this. Dalawang magkaibang bersyon ang kwento ng bilibid inmate na si Michael Angelo Kataroha sa kung paano siya nakatakas sa maximum security compound. Pero kahit anong bersyon man daw yan, tila ginagamit daw ang isyong ito para umano pabagsakin si Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Muling sumalang sa fingerprinting at mugshot ang bilibid inmate na si Michael Angelo Kataroha. Higit isang buwan ang inabot bago natagpuan, nahuli at napatunayang buhay pa siya. Kahapon, unang ibinalita ng News 5 ang pagkakaaresto sa 25 anyos na pugante sa Angono, Rizal. Sa video na Angono Police, nananangalian pa ang inmate nang abutan siya ng mga operatiba sa bahay ng kanyang pinsan. Ikaw ba si Michael Kataroha? Ikaw yung tumakas sa munti? Pabago-bago naman ang kwento ni Kataroha kung paano siya nakatakas sa maximum security compound. Sa unang kwento, gumamit daw ng visitor stamp ang inmate. Nagkataon daw noon na maraming bisita na stay-in para sa family day noong July 7. Sumabay daw siya sa paglabas ng mga bisita at hindi napansin ng gwardya ang peking visitor stamp. Ginaya niya through ballpen, kaya siya nakalabas. Tapos
Naghanap siyang kasing built niya raw ng katawan, kasi taas niya, ginamit niya yung pangalan ng visitor. Pero di naniniwala ang PNP sa kwento ni Kataroha. Sa higpit ng maximum security, hindi naman ganun-ganun ka nakakalabas. Pero kanina, during inquest, nagbago na naman ang kwento niya kay Piskal. Sabi niya, sumabit siya sa truck ng basura palabas. Mula Bilibid, naglakad daw ang inmate at nanatili umano sa bahay ng kanyang kamag-anak sa Angono. Pinagtas niya ang EDSA hanggang makarating ng Cainta. Then, from Cainta Rizal, pasabit-sabit ng jeep hanggang makarating na Angono. Inaalam ngayon ng Angono Police kung bumalik sa karnaping si Kataroha sa isang buwang malaya siya. Considering ng kaso niya ay karnaping, iniimbestigahan natin siya, baka masangkot pa siya rito during na nakakalaya siya. Nauna nang iginit ng ina ni Kataroha na hindi niya itinago ang anak. Bigla na lang daw itong sumulpot sa bahay ng kanyang pinsan kahapon. Yan naman nalaman nandiyan na sa tabi niyo. Wala po akong alam. Wala talaga akong idea. Kasi, pilit ko siyang ginawa na wala naman. Bigla na lang daw po siya pumunta sa bahay ng pamangkin ko. Pero duda ang mga pulis. According sa nanay, hindi niya pa nakakausap tong kanyang anak. Pero siyempre tayo, speculation natin, nakontak. So wala naman tayong pinangahawakan doon. May hinala naman ang liderato ng Bureau of Correction na demolition job ang pagtakas ni Kataroha para dungisan at ipahiya ang pangalan ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Inatakas ito ng mga gwardya at that time para hindi namin mahanap. July 7 pa umano nakatakas si Kataroha pero July 15 lang nalaman na nawawala siya. Kaya malakas ang kutob ni Katapang na may sabwatang nangyari. Nagpatawag na ng Board of Inquiry ang Bucor Chief para matukoy kung sino ang dapat panagutin. Kanina ba ako na ito, mukhang may nagpatakas sa kanya. Para nga, siyempre, di ba? Malaking investigasyon yan, tapos delay pa. Ngayong araw, naibalik na si Kataroha sa maximum security compound ng Bilibid sa Muntinlupa. Handa raw siyang sabihin kung paano siya tumakas. Itinanggi rin niyang may nagpatakas sa kanya. May tasking ka? Wala po. Wala kang ihahatid? Wala po. May pinapagawang iba? Wala po. Marami ka bang sasabihin? Marami ka bang sasabihin? So yan mga kabayan, aking napansin, bakit nanawagan pa siya dito kay Senator Raffy Tulfo? Kung saan, kung makausap niya si Senator Raffy Tulfo, sasabihin niya daw ang lahat mga kabayan. So meron talagang problema ito at merong sangkot mga kabayan. Alam nyo, kung I am very sure, 101% sure, hindi natin alam kung kailan mangyayari, pero baka gagawan po ito ng movie mga kabayan. Nag-guess niyo ba si Sir Ivan? Hindi basta-basta po na makatakas ka dyan sa Bilibid. Ano yung kabayan? Hindi basta-basta ang kanyang ginawa dito. Very clever talaga. Kung totoo man na sumabay siya doon sa mga dumadalaw dyan, sa mga preso, at saka kinopya na lang po ang stamp po nandyan po sa Bilibid, at saka nakalabas siya. Nung nakalabas siya, sumabit na siya doon sa garbage truck mga kabayan. Hindi basta-basta kanyang ginawa, which means kung nangyari niyan at nagawa niyan, hindi yung security dyan sa Bilibid mga kabayan, hindi po ganun kahigpit talaga. Napaka-easy lang po. Kung kaya po dito ni Michael Cataraha ang tumakas po, kaya rin po yan ng ibang mga Bilibid inmates mga kabayan. Di ba? Anyways, yan po nakalap po ng mga balita ngayong araw mga kabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating advertisements. Thank you so much. At before natin tapusin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Good morning, Heavenly Father. I come before you with gratitude for another day. Please fill my heart with your peace and mind with clarity. Guide my steps and grant me the wisdom to make the right choices. May your love shine through me, touching the lives of those I encounter. Bless my family and friends with health and happiness. Thank you for endless grace. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. Ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli
ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.